Magandang araw, narito na ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang isagawa ng Commission on Elections ngayong hapon ang proklamasyon ng 12 senador na nagwagi sa katatapos lang na Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakapagpadala na ang National Board of Canvassers ng mga imbitasyon sa mga nagwaging senador. Mamayang alas 3 ng hapon gagawin ang proclamation ceremony sa Tent City ng Manila Hotel. Inilabas na rin ng NBOC ang National Certificate of Canvass na naglalaman ng rankings ng Magic 12. Kalakip ang mga boto na kanilang natanggap. Ang bawat nanalo ay bibigyan ng 5 minuto para magbigay ng talumpati na susundan ng photo opportunity. Bawat isa rin sa kanila ay maaari ring magbitbit ng 10 hanggang 15 kasama. Nakatakda namang gawin sa Lunes ang proklamasyon para sa mga party list groups. Sa iba pang balita, pansamantalan maunang nakalive ang Chief Prosecutor ng International Criminal Court na si Karim Khan habang isinasagawa ang investigasyon dahil sa umano'y alegasyon ng sexual misconduct. Ayon sa kanyang opisina, mananatili siyang nakalive hanggang sa matapos ang internal investigation na gagawin ng United Nations. Dahil dito, pansamantala munang patatakbuhin ng kanyang mga deputy prosecutors ang kanyang opisina. Si Khan ay inaakusahan ng sexual misconduct laban sa isang miyembro ng kanyang opisina. Ngunit itinanggi ni Khan ang mga nasabing paratang. Si Khan rin ang siyang chief prosecutor para sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinaas naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 8 ang Blue Alert status sa rehiyon, kasunod ng isinagawang Emergency Council meeting kasama ang mga ahensya ng pamahalaan bunsod ng pagkakaroon ng limited access sa San Juanico Bridge. Dito ipinakita ng lahat ng response units ang kanilang kahandaan. Maglalagay sila ng mga command centers sa magkabilang dulo ng tulay. Tutulong ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro na maiayos ang daloy ng trapiko. Tulungan ang mga stranded na pasahero at siguruhin ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga essential goods at services. Ayon kay DPWH Eastern Visayas Regional Director Maria Margarita Junia, sasailalim sa rehabilitation ang tulay sa loob ng 2 taon para mapanatili ang structural integrity ng tulay. 900 milyong piso ang inilaan para sa nasabing proyekto. At yan ang pinakahuling balita sa oras na ito. Para sa mga karagdagang updates, i-like at mag-subscribe sa aming mga social media accounts at PTVPH sa Facebook, YouTube at Instagram. Bisitahin din ang ptvnews.ph. Ako po si Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.